tungkol sa teorya na ito. Bago tayo dadako sa ating mga tanong ay ating munang basahin ang ating mga alituntunin. Una, kailangan humakbang at sumayaw kung gustong sumagot. Dalawa naman ay makinig sa mga guro. Katatlo naman ay makilahok sa ating mga gawain. Ang unang tanong, ano ang pangunahing ideya ni Abraham Maslow tungkol sa pangangailangan ng tao ayon sa teorya ng pangangailangan? Argument. Ayon kay Abraham Maslow, ang pangunahing ideya ng kanyang teorya ay ang pangangailangan ng tao ay nakakaya sa isang teorya. Ibig sabihin, may iba't ibang antas ng pangangailangan. Habang sa pagkukunan, mas mababantas ng pangangailangan, nagahawan ang tao mas mataas sa pangangailangan. Pagtuyok-tuyok ko, barag 4 yan. Listen, look, and listen, and learn. Maraming salamat, argument. Ang pundasyon ng physiological at safety. Ngayon, dumako tayo sa pinakamababang baitang na hierarkiya. Ikalawang tanong, bakit mahalaga ang physiological needs sa hierarkiya ni Maslow? Ano ang posibleng mangyari kung hindi ito matugunan? Meron. Ang physiological needs ay mahalaga dahil ito ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. Tulad ng pagkain, tubig at hangin. Kung hindi ito matugunan, maaaring maging sanhi ito ng karamdaman at paghihina ng katawan na makaka-epekto sa kakayahan ng isang tao na umabot sa mas mataas na antas ng pangangailangan. Hindi makakapag-isip ng maayos sa trabaho kung gutom na gutom ka tama. Maraming salamat. Mula sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay, dumako tayo sa susunod na antas na nagbibigay sa atin ng seguridad. Pangatlong tanong. Paano nagiging pundasyon ang safety needs sa paglipat sa mas mataas na antas ng pangangailangan? Magbigay ng halimbawa. Ang safety needs ay nagiging pundasyon dahil ito ay tungkol sa katiyakan at seguridad ng buhay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng matatag na trabaho at ligtas na tirahan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa isang tao tungkol sa pagbuo ng relasyon o pagpapahusay sa sarili. Kapag alam mong ligtas ka, mas malaya kang magplano para sa hinaharap. Ang bahagi ng pakikisalamuha at pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, talakayin natin ang dalawang antas na malalim na nakaugat sa ating interaksyon sa lipunan. Pang-apat na tanong. Ano ang pagkaiba ng social needs at self-esteem needs sa konteksto ng interaksyon ng tao sa lipunan? Yes, sama natin. Ang social needs ay nauukol sa pangangailangan, mga bilang matataw at mga ipagkumain sa iba't ibang pangat o pamilya. Kung saan ang kawalan nito ay nagdudulot ng kalukupan, gusto natin magkaroon ng kaibigan ng pamilya at kaibigan. Sa social needs, ang focus ay sa pagtanggap mula sa iba. Sa self-esteem needs, ang focus ay sa pagpapahalaga sa sarili at pagkilala sa sarili na nagkaroon. Ang pinakatuktok o self-actualization sa wakas narating na natin ang pinakamataas na antas sa hierarkiya ni Maslow. Ang huling tanong. Ano ang ibig sabihin ng actualization? At bakit ito ang pinakamataas na antas sa hierarkiya ni Maslow? Ang actualization ay ang hangarin ng tao na magamit ng husto ang kanyang kakayahan upang makamit ang kausayan sa iba't ibang larangan. Ito ang pinakamataas na antas dahil ito ang pinakatuktok ng personal na paglago at katuparan. Dito ang isang individual ay ginagamit na niya ang kanyang buong potensyal upang maging
ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagtuklas at paggamit ng iyong natatanging talento at kakayahan para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng mundo. Maraming salamat. Salamat na pakikinig. Paalam.